Hello guys, magandang gabi. It's me again, Kamutika TV. At kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag kalimutan i-subscribe. At sa mga nag-subscribe na dyan, thank you so much guys. At sa mga mag-subscribe pa lang, thank you in advance. Ayan guys, gusto ko rin shoutout yung mga lagi nanonood sa vlog ko. Ito sila. Ayan, shoutout sa inyo. And gusto ko shoutout yung mga mandirigma natin dito sa Macau. Yung patuloy pa rin na lumalaban, masisipag mag-apply. Ayan, maulan ngayon guys. Iangat tayo. Maulan dito sa Macau. Kaya yung mga hirap ngayon lumabas. Pag nag-apply ka, hirap. Kasi maulan yung mga pag-apply, kaya mangyari yan, online ka na lang mag-apply. At least nakapag-apply ka, diba? Hindi ka umabsent ba't araw-araw ka nag-apply, kasi bawat araw mahalaga. Everyday bilang yan sa visa natin. Ayan guys, gusto ko lang i-share ang lalaki na pala ng sahod ngayon dito sa Macau. Yung mga gusto mag-Macau, ayan, mag-Macau na kayo. Lalaki ng mga nagdagdag ng government sahod. Ayan. Yung kaibigan ko dati is sumasahod sila ng yung basic nila, walang OT yan cleaner siya. Ayan. Sumasahod sila ng 6,600. Ayan. Basic nila dati nagtaas na ngayon, wala pang housing yan parang rent ng bahay mo, binibigyan ng allowance ng company. Pero yung iba di talaga nagbibigay. Kaya swerte kapag nabigyan ka. Ayan, wala talaga yung company na to, cleaning company is wala, hindi sila bibigyan ng housing. Dati yung basic nila 6,600 MOP. Ngayon is na 7 na. Yan, 770 ata, something ganun. Yan, 7, at least malaki na, 'di ba? Cleaner 'yon. I-times mo yan ng 7,000 MOP times 6.93 ata ngayon yung palitan sa piso. Nasa 40 na yun, diba? 40 na yun, wala ka pang OT niyan. Di paano kung mag-OT ka pa? Kasi pag may OT sila guys, umabot sila ng mga 9,000. 9 times 6, diba? Laki na nun. Nasa 50 na sahod, diba? Laki. Mura lang naman dito guys yung bahay, pagkain, mura lang. Siguro 200, 500 budget mo sa isang buwan, kasya na siguro yun, diba? Matipid naman pag mag-isa ka lang, diba? Cleaner yun pero pag direct guys, direct company, for example sa mga hotel, malaki talaga, basic nila 12 doon, 12. For example MGM yan, Hyatt, City Dreams, Win, yung mga Galaxy yan, malalaking hotel dito sa Macau. Mga basic nila niyan is nasa 11 or 12. Walang OT yun laki na nun guys. Sahod ka ng 60 mahigit, 60 plus. Diba laki? Sahod ka ng ganun. Security naman guys, sa sahod dito ng mga security, sumasahod sila ng 11 automatic na yun, may 4 hours na OT security. 11, 12, mga ganun. 10, basic, mga 10 basic nila, walang yung araw-araw na walang holiday, 10,000 sinasahod nila, mga ganun, something. Pindi, basta mga ganun, isang buwan ganun sinasahod daw nila, sabi ng kaibigan ko. Yung pro cleaning naman guys, malaki yung basic nila 8,500 na raw, sabi ng kaibigan ko. 8,500 pro cleaning, 8,500, wala pang OT yun 8 times 1, 8 times 6, nasa 40 plus, mga 50, kasi 6.90 something ngayon yung palitan sa piso diba, laki. Mga dishwasher siguro nasa city na yun ngayon yung mga basic nila, 8 na, mga ganun, 8 guys, ay hindi, mga ganun, 7 something, 7.6 ganun, 7 yung mga, depende kasi yung pag-dairy ka guys, depende sa i-offer sa'yo ng boss mo magkano bibigay nila.
Malaki ng mga sahod dito sa Macau guys ngayon. Nagtaas kasi government. Yung malalaki, depende talaga guys sa ano eh. Depende sa company. Lalo na yung mga resto. Yan. Mga basic niyan, mga 8 yan. 8,000 basic. Walang OT yan, mga basic. Mayroon naman resto 7.5 yan. 7.5. Okay na, 7.5. Malaki na yun. Basic na yun guys, 7.5. Yan. 7.5. Dati 6.5 basic, ngayon 7.5 na. Mga ganun. Wala nang, bihira na lang 6 ngayon eh. Bihira na lang 6. Sa bahay naman guys, sa bahay, mga DH 4.5 na ngayon. Bumaba yung DH eh, 4.5 yung ano, depende pa rin sa ano, kung stay out ka, mas mura yung stay out. Pag stay in, mas mahal. Siguro mga 5K. Pero depende pa rin sa boss mo. Minsan kasi may mga boss na mabait. Starting pa lang yan yung 4-5 basic. Starting pag renew mo, gagawin nilang 5,000. O yung sabi natin 4-5 times 4 times 6. O diba, laki na nun. Yan guys, mga sahod dito sa Macau. Kaya yung mga gusto mag Macau, to be honest guys, mas mataas dito yung sahod sa Macau kaysa sa Middle East. Mas mataas dito. Alam nyo guys, share ko lang. Kasi yung kaibigan ko nagtatrabaho sa Hyatt. Dito sa Macau, Hyatt. Mga room attendant sila. Last year, yung mga kasama nila, 5 yung nagpunta sa Canada. Doon na nagtrabaho, nag-resign sila, nagpaalam sila na maayos. Matagal na yun sa Hyatt ng mga empleyado, mga Pilipino. Siyempre nauso yun, di ba, yung ano, Canada sila. Ayun, yung nandun na dalawang buwan na yun, nagrereklamo sila. Mas mataas pa pala daw dyan sa Macau yung sahod kaysa dito sa Canada. Siyempre sa Canada, lahat gastos mo eh. Bahay, kailan mo bumili ng bahay, kailan mo bumili ng sasakyan. Kung may tax pa yun, yung mga sahod nyo, babawasan pa. Kahit sabihin natin 100,000 sahod mo, 150,000, magkano yung kaltas ng sasakyan mo tsaka bahay. Tapos ang layo pa. Kung gusto mong umuwi doon, kailangan mo ng 100,000, balikan na yung pamasahe mo. Dito sa Macau, may ano ka lang, may 10,000 pesos. Minsan nga, pag may sale yung flight, may promo, mura, makakauwi ka na 700 lang, 700 MOP. O sa 700 may ano na yun 6,000, ganun. O diba? Dito sa Macau, isang oras lang may giting biyahe. 1 hour and 45 bata, ganun. Mura pa pamasahe. Doon sa Canada, diba, layo, tagal ng biyahe, tapos ang mahal pa pamasahe. Kaya yung mga nandun, di na umuwi. Yung iba doon na lang namamatay kasi mahal ang pamasahe. Siyempre pamasahe pa lang yun, tapos yung gagastusin mo pa pag-uwi mo. Siyempre Canada ka siyempre magyayabang ka Canada ka tapos yung pera mo 50 lang yung pocket money mo pag-uwi. Siyempre malaki yun kasi Canada bigatin ka pag-uwi mo Hindi ka pwede gumastos doon ng kainan lang ng 3,000 lang. Siyempre mga 20 yan, magyayabang ka sa mga kaibigan mo diba? Ganun. Siyempre expected ng mga tao sa Canada ka malaki sahod mo. At ngayong taon bumalik daw yung mga galing sa Canada. Andito na ulit sila, bumalik. Buti nga pinabalik sila, pinayagan sila bumalik ng boss nila. Yun, nandun naman sila daw, nagtatrabaho, kasama daw nila. Yun, hindi nila daw ini-expect na ganun pala sa Canada. Siyempre, malaki lang sahod, pero yung mabawas-bawas, nung kinumpute na nila, nung nandun na sila actual, wala na. Yung, siyempre, magkaltas doon, tapos padala ka pa, tapos, siyempre, kailangan mo rin ng budget, pang gasolina, pang grocery, diba? Wala na. Kailangan mo dun may extra part-time ka dun sa Canada. Hindi lang dapat isa lang yung trabaho mo.
Dito sa Macau, pag direct ka sa mga hotel ka, kahit isa lang trabaho mo, sahod ka na ng 60 every month. Dito 60,000 pesos mahigit. Yun guys, kaya yung mga gusto mag-Macau na kayo. Malaki sahod dito sa Macau. Mahirap nga lang mag-apply sa ngayon. Kaya tiis lang talaga, tiyaga. Pero pag nakatrabaho ka naman, diba? Ginhawa din. Basta sa trabaho guys, mahirap yung trabaho dito sa ibang bansa. Dapat lang talaga tiyaga. Tiyaga lang talaga. Kasi kung pairalin mo yung katamaran mo, may time talaga tatamarin ka. Isipin mo yung pinagdaanan mo nung bago ka magkatrabaho. Isipin mo yan, yung pinagdaanan mo, pinang-placement mo, lahat. Bihin mo sa sarili mo, ngayon may trabaho ka na, tatamarin ka. Nung naghahanap ka ng trabaho, iyak-iyak ka kasi di ka makahanap, nag-Thailand ka pa. Ayan, diba? Nung magkatrabaho, tatamarin ka na pumasok. Di ka, panay sick leave ka kasi nag-inom ka. Huwag ganun guys, pag nandito ka na sa ibang bansa, priority mo yung trabaho. Yung pag-inom-inom, barkada, andyan lang yan mga barkada mo. Pag nawalan ka ng trabaho, wala na yan, hindi ka napapansinin yan. Kaya habang may trabaho ka, alagaan mo, mahalin mo, lalo na yung hirap ng trabaho. Tapos makahanap ng trabaho, ang lalaki pa ng placement. Hala ko po, iyak ka talaga. Kaya tiyaga lang, tapos dasal. Number 1 talagang prayer. Yung pag-inom na yan, San Malo, huwag mong yung ugaliin mag-inom-inom dyan San Malo na yan. Gulo yan dyan, may gulo lagi. Mahuli pa kayo ng mga pulis. Lahat ng nandun sa pag nagkagulo, may nagsuntukan dyan, lahat ng nandun, pag may pulis, hulihin kayo lahat. May record na kayo doon. Pag malas-malasin pa, baka pauwiin pa kayo lahat nandun. Yun guys, yung mga gusto mag-Macau, malaki sahod dito. Pag direct yun, mas malaki kasi company yun eh. Pag mga agency lang guys, medyo mababa. Pag mga agency, nasa 8,000 lang, 8,000 yung basic. Ang laki na nun, 8,000 dati last year 6,500 basic. Ngayon basic na 7,500. Yun yung pinakamababa na yung 7,500. Mayroon 6,500 pero ano lang yun, siguro starting pa lang yun 6,500. Pero 7,500 na ngayon yung 7,500 na ngayon yung yung basic. Iba-iba guys, walang pare-parehas. Pero importante may trabaho kayo na mahalaga. Sipagan nyo guys, and yung mga gusto mag-Macau na kayo. Try nyo lang mag-apply. Malay nyo pala rin. Yun lang guys, and thank you so much. I love you all.